Kumusta? Mabuti! For today's video, Eto na nga yung araw na pinakahihintay ko, ang madalas sinili sa doktor at talaga namang matinding iyakan ang naganap ng araw na yan. Walang kaalam-alam si Nili na ipa-check up namin siya ng araw na yan at nakaramdam lamang siya na parang may kakaiba nung biglang tumawag si Rapi para sabihin sa akin na susunduin na niya kami. Akala niya simpleng paglabas lamang ang aming gagawin tulad ng aming ginagawa araw-araw, ang maglakad-lakad at magpaaraw. Hindi ko nga ipinaalam kay Nili na mayroon siyang schedule ng check-up at pati ang kanyang pamilya ay sinabihan ko din na huwag ipapaalam. Dahil kapag nalaman ni Nili mas lalo siyang stress, magwawala at mag-iiyak at mas lalo ako mahihirapan na maisama siya. Habang binibihisan ko nga si Nili masaya pa siya pero biglang nagbago ang kanyang mood nang malaman niya na kasama pala namin si Rapi. Nang maisakay ko sa loob ng sasakyan ay dyan na siya nagsimula na mag-iyak at si Rapi ang kasama namin ng araw na yan at yan din ang unang beses na masasamahan ko si Nili na magpa-check up. Nung nabubuhay pa nga si Lola ay lagi lamang si Rapi ang kasama ni Nili kapag nagpapa-check up at ngayon nga na wala na si Lola ay kasama na din nila ako. Nili, lamat buka. Hindi pa nga kami umaalis ay panay na ang iyak ni Nili at warm up pa lamang yan at wala pa tayo sa exciting part ng kanyang pag-iyak. Nili, bebaka siya, Nili. לא יפה. ימינה אל ביאליק, ואז פני שמאלה אל קו רמ"ב. Habang nasa biyahe nga kami ay panay ang iyak ni Nili at mas lalo pa nga siyang nag-iyak nung tumawag ang asawa ng kanyang pamangkin na sana ay kasama din namin. Sabi ko ay okay lang kahit hindi siya nakasama dahil pupunta din naman doon ang pinsan ni Nili na anak ni Imadora. Kaya mas lalo nag-iyak si Nili dahil kapag bumabalik ang kanyang sakit ay galit siya sa buong pamilya ni Imadora. Na mga oras na yan ay alam na din ni Nili na dadalhin namin siya sa doktor at nagkandaligaw-ligaw na nga din kami dahil sa kaiiyak niya ay hindi na naintindihan ni Rapi ang sinasabi sa Waze. Kaya bumaba na lamang si Rapi para magtanong-tanong kung saan ang daan papunta dun sa klinik na pupuntahan namin. Rinding-rindi na nga din kami ni Rapi sa lakas ng pag-iyak ni Nili at kahit nga sinasabihan ko siya na kukunin siya ng pulis ay tuloy pa din sa pag-iyak at wala daw siyang pakialam sa pulis. At pati nga yung pinagkakabitan ng aking seatbelt ay gusto niya din sirain at pilit na hinihigit. Nakadalawang beses nga si Rapi na bumaba para magtanong at malapit na din kami niyan sa aming pupuntahan. Simula nga nang dumating ako sa kanila, ito pa lamang yung unang beses na ipa-check up si Nili na wala siya sa maayos na kondisyon at singga talaga yung kanyang sakit. Ito talaga yung tamang pagkakataon para makita si Nili ng doktor, para makita yung kanyang tunay na kondisyon kapag bumabalik ang kanyang sakit at para mabigyan siya ng tamang gamot. Matagal ko na nga yung sinasabi kay Lola ang kaso hindi niya ako pinapakinggan at ni minsan ay hindi ko din naman nakausap ang mga naging doktor ni Nili. Kaya napakahaba din ng panahon na tiniis ko sa hirap ng pag-aalaga kay Nili na inabot na nga ng mahigit 7 na taon. Ilo kayo, bet o taklikan. Pagdating nga namin dyan, mas lalo pang tumindi ang pag-iiyak ni Nili at galit nga din dun sa doktor at ayaw niya daw makita. Nabulabog nga niya ng klinik at naglabasa ng mga tao at pati nga yung nauna sa amin na matanda na magpapacheck up na may caregiver na Indian ay lumayo din sa amin. Kami na nga lamang ni Rapi ang kinausap ng doktor at inobserbahan na lamang si Nili ng doktor dun sa mismong kinauupuan niya. Hanggang sa pag-uwi nga namin ay nag-iiyak pa din si Nili at buti na nga lamang din at sumunod yung anak ni Imadora at nakita niya ang kondisyon ni Nili. Nauna na nga kaming umalis at siya nakipag-usap dun sa doktor para sa mga kailangan ni Nili. At siya din talaga yung humanap at nakipag-usap sa doktor para mabigyan si Nili ng schedule ng check-up. Kalmado na nga dyan si Nilush pero galit na galit pa din siya dun sa doktor at pagdating nga namin ng bahay nagpahinga lamang kami at pinagmerienda ko si Nilush at pagkatapos ay lumabas ulit kami. Pupunta naman kami niya sa butika para kuhanin yung mga bagong gamot ni Nili na inireseta sa kanya ng doktor. Pero hindi ko sinabi sa kanya na mga gamot niya yung aming kukunin at ang sabi ko ay bibili ako ng aking gamot. At bago kami umuwi, sabi sa akin ng anak ni Imadora ay ipakisuyo ko na lamang daw kay Rapi na siya na lamang ang kumuha ng mga gamot. Pero hindi ko na sinabi kay Rapi dahil masama din ang kanyang pakaramdam ng araw na yan at inabutan na nga din siya ng sakit ng kanyang tiyan habang kami nasa doktor. Ilang araw pa nga lamang din niya nakalalabas ni Rapi sa ospital at pati nga siya ay nagpapacheck up pa din. Nag-usap-usap nga mga pamangkin ni Nili sa aming group chat at tinatanong kung sino kaya ang pwedeng kumuha ng mga gamot ni Nili. Sabi ko ay wag silang mag-alala at ako na ang bahala at kami na lamang ni Nili ang kukuha sa hapon kapag hindi na masyadong mainit. Bala ko nga sana ay sa kinabukasan na lamang ng umaga namin kukuhanin dahil sumakit din ang ulo ko ng araw na yan dahil sa matinding pag-iyak ni Nili.
Kung dati-rati isa may hagdanan ako dumadaan kapag pumupunta dyan, ngayon nakasama ko na si Nili ay nag-elevator na kami. Nang dumating nga kami ay madami pa din tao at buti na nga lamang at hindi nagkasumpong si Nili habang kami naghihintay. 4 na klase ng mga gamot ni Nili ang ipinatigil na ng doktor na ipainom at pinalitan ng 2 bago. Pero yung isang gamot ay pampatulog lang naman at 3 beses ko nga lamang na naipainom sa kanya at itinigil ko na din. Dahil sa sobrang stress niya nung ipina-check up ay mas lalong lumala ang kanyang sakit at mas lalong hindi siya makatulog kahit may pampatulog na. Pero in-inform ko din naman ang kanyang pamilya at ipinaliwanag ko sa kanila at sabi ko din ay hahayaan ko muna si Nili na makatulog ng kusa. At hindi din naman maganda ang pag-inom ng pampatulog at baka masanay din si Nili at dumating ang araw na hindi na umepekto sa kanya at mas lalo siyang hindi makatulog. Bago pa namin siya ipa-check up ay nakakatulog na naman siya, yun nga lamang ay putol-putol. Pero kapag tuluyan na siyang gumaling ay dun siya nagbabawi ng pagtulog. Pagkatapos namin makuha yung mga gamot ay pinasyal ko muna si Nili para malibang at mabawasan yung kanyang naging stress ng araw na yan. Hinayaan ko nga lamang na bumili si Nilush ng kanyang gusto at yan nga ang kanyang napili. Pero in fairness, mura lamang yan na nasa 10 shekel o 200 pesos. Gusto niya din daw ng paper towel kaya ikinuha ko na din at nakakita pa nga niya parong-parong bukid daw. Salamin nga nakalagay niyan sa loob at pagkabili nga ay sa kanya ko ng bag ipinalagay. Mga simpleng bagay na nakapagpapawi ng lungkot ni Nili at natutuwa nga din ako ng araw na yan dahil sa wakas ay natingnan na si Nili ng doktor na bigyan ng bagong gamot at sana kapag tuluyan na siyang gumaling ay hindi na ulit bumalik ang kanyang sakit. Inabot na nga kami ng gabi bago nakauwi at alas 8 na nga yan ng gabi pero maliwanag pa din. Akala ko nga ay okay na pero nung oras na ng pag-inom ng gamot ay nag-iyak na naman si Nilush at hinahanap niya yung mga dating gamot na ipinatigil na ng doktor. Pero naipainom ko pa din naman sa kanya ng ayos yung kanyang mga bagong gamot. Ay siya nga dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.